Miss Gu, magiging tapat na ako sa iyo. Ang lahat ng ito ay kabayaran para maging kabit ng apo ko. Ito ang paunang bayad. Kapag nagtagumpay ka, dodoblehin ko ito ng 10 beses. Madam Pei, ay ito ay bilangguan, hindi isang marriage agency. Huwag kang magmadaling tumanggi. Tingnan mo muna ito. Iyan ang mabuti mong pinsan, si Xu Qingchu. Niloko niya ang apo ko at napaniwalang siya ang kailangan. At pati relasyon namin ng apo ko ay sinisira niya. Xu Qingxue. Tungkol sa inyo ni Yek Xiao, hindi ako sumasang-ayon dito. Kami sa pamilyang Pei. Lola, ako at si Kuya Yekshao ay tapat na nagmamahalan. Huwag niyo po kaming paghiwalayin. Hoy, ikaw. Lola, wag niyo nang gagawin niyon kay Qingxue. Kung hindi dahil sa kanya noong mga nakaraang taon, matagal na akong wala. Yek Xiao, umaarte lang siya. Ikaw. Lola, wag na po kayong magsalita. Kung ganyan pa rin kayo sa susunod, wala na akong dahilan para bumalik pa dito sa bahay na ito. Ikaw. Bakit mo ito ginagawa? Zhu Qingxue, talagang ganoon ka pa rin, isang mapagpanggap. Masyadong matalino ang babaeng iyan. Nagkukunwaring mabait at maawain. Pero sa katotohanan, lihim niyang sinisira ang samahan namin ng apo ko. Inimpluwensyahan niya si Yek Xiao na umalis sa ancestral house para lang sirain ang buong pamilyang Pei. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ako makalabas. Wala akong magagawa. Alam kong wala kang kasalanan. Kapag natapos na ang utos ko, kukuha ako ng isang top-tier na legal team para linisin ang pangalan mo. Nakahanda na rin ang bago mong pagkakakilanlan. Magiging ulilang anak ka ng pumanaw na kasamahan. At ang tunay na fiancé ng apo ko. Kung kinakailangan, gumamit ka ng kahit anong paraan. Resulta lang ang mahalaga sa akin. Sige. Zhu Qingxue, 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng ninakaw mo gamit ang mga luha at kasinungalingan, babawiin ko gamit ang mga paraang pinakaalam mo. Siya ang mapapangasawang pinili ni Madam, pero ayos lang ako. Si Ate Qingxue ang tunay na asawa. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Halatang-halata namang nakisawsaw lang siya. Oo nga, napakakaawa naman ni Ate Qingxue. Zhu Qingxue, talagang hindi ka pa rin nagbabago. Pinagsabihan ko naman talaga si ate. Napakabuti sa kanya ni tita. Paano niya nagawang para lang sa mga shares ay saktan si tita? Ang batang sinian niyan, mula bata pa ay matigas na ang ulo. Manang-mana sa tatay niya. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito, isa itong kahihiyan sa pamilya. Para sa mga shares ng kumpanya, kahit ang sarili mong ina ay sinaktan mo. Paano nagkaroon ang pamilya ni Pamilya Lin ng isang demonyong tulad mo? Akala mo kung sinong mabait, yun pala ay isang traitor. Napakabuti pa naman ni Matandang Pei sa kanya na sayang lang ang lahat. Hindi dapat hinahayaang makatakas ang mga taong tulad niya. Paalam na ng tuluyan ate. Ang magandang palabas ay magsisimula na. Hello po sa inyong lahat. Ako ang bagong sekretary ng CEO na si Gunian. Kababalik ko lang galing abroad. Sana po ay gabayan ninyo ako. Gunian? Paano ka nakalabas sa kulungan? Ako? Kilala mo ba ako? Pero, anong paglabas sa kulungan? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Parang may mali. Miss, may nagawa ba akong masama sa iyo? Habang natataranta si Zhu Qingxue, lalong gumaganda ang palabas. Imbestigahan mo si Gunian. Gusto ko ang lahat ng impormasyon niya sa nakalipas na 5 taon. Wala akong pakialam kung sino kang Gunian ka man, pero sisiguraduhin kong magsisisi ka sa pagpapakita mo sa harap ni Kuya Yekshao. Hoy, bago i-print at i-bind mo ang mga dokumentong ito sa A3 paper, lagyan ng selyo ang bawat pahina, at ihatid sa opisina ng mga direktor bago matapos ang araw. Uy, Sekretarya Gu, ayos ka lang ba? Tulungan na kitang magpunas. Ayos lang po ako. Salamat. Isang iced americano sa baba. Walang asukal at gatas. Tapos buhatin mo yung A4 paper
Mula sa pantry papuntang 18 floor. 3 beses na kaming minamadali ng design department. Dahil lang suportado ka ni Madam, gusto mo na agad maging senyorita? Ang tanda mo na. Pero simpleng kape lang hindi mo pa kayang timplahin. Ang palabas ay nagsisimula pa lamang. Pasensya na. President Pei, hindi ko sinasadya. Sekretarya ng Presidente, pero kailangan mo pa rin gumawa ng mga mabibigat na trabaho? Huwag na kayong maabala, President Pei. Ako na lang po ang gagawa. Bakit ang pula ng pulso niya? Kakasabi lang sa akin ni Xu Qingxue sa kaniyang mensahe kanina na ginagamit niya ang kaniyang posisyon para manakit ng iba. Pero ngayon, sino ang nag-utos sa iyong buhatin ang mga ito? Sarili ko lang po. Bakit sa tuwing nakikita ko siyang ganito, ay naiinis ako? Pei Xiao. Ikaw. Nahulog na sa patibong ko. Gusto ko ang pwestong ito. Humanap ka na lang ng ibang mauupuan. Marami pa namang bakanting upuan sa kantin. Nako! Ayos ka lang ba, Sekretarya Gu? Talaga naman itong si Gunian. Maging ang pagkain ay hindi na naging maayos, pahara-hara pa siya doon. Pero ang nakita ko ay parang... Anong nangyayari dito? Yaxiao, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang namang tabihan si Gunian na maupo, hindi ko inakalang madudulas ang kamay ko. Sige na, magpalit ka na ng damit. Pagkatapos mo, hintayin mo ako sa parking sa baba. Isasama kita pabalik sa mansyon ng pamilya. Yaxiao, isasama mo siya sa mansyon? Bakit? Gusto ito ni Lola, wala akong magagawa doon. Magaling ka rin pala, ilang araw ka pa lang na nakakabalik. Nauto mo na agad si Lola na tanggapin ka sa sarili nilang pamamahay. President Pei, hindi po ako ganoon. Tama na, Qingxue. Huwag ka na munang magsalita. Yaxiao, huwag akong magsalita. Ako ang girlfriend mo. Magsasama ka ng ibang babae sa mansyon nyo, tapos sasabihan mo akong tumahimik? Tignan mo nga ang mukha niyang nagpapaawa, nagsusumbong at nagmamaang-maangan lang siya. Qingxue, tama na ang gulo. Dahil lang ito sa kagustuhan ni Lola. Wala akong pakialam. Kung isasama mo siya, sasama rin ako. Kundi, siguradong may ginagawa kayong kalokohan. Sige na. Pupunta na ako at kakausapin si Lola na isasama kita pabalik. Sige, alam ko namang mahal na mahal mo ako. Narito na si Nian Yan. Ay, tiyak na nakakapagod ang biyahe mo. Inihanda na ang kwarto para sa iyo. Tuloy ka. Lola, nakakahiya naman po sa inyo. Lola, kasama ko pong dumating si Qingxue. Ito ba ang unang beses ni Sekretarya Gu sa lumang mansyon? Madalas ako rito at kabisadong-kabisado ko na rito para makabawi sa nangyari noong nakaraan. Mamaya ay sasamahan kita na libutin at pamilyar sa paligid. Sige po, salamat Miss Chu. Halika po Lola, aalalayan ko muna kayo papasok. Tayo na. Lola, si Qingxue po. Hemp. Sana nga ay taus-puso niyang ilibot si Nian sa paligid. Ito ang paboritong private collection ng Lola at hindi hinahayaan ang kahit sino na pumasok dito. Tingnan mo, ang blue and white plum vase na iyon ay ang pinakaingatan ng Lola. Ay Gunian, bakit mo ako tinutulak? Gusto mo bang sirain ang florera ng Lola at pagkatapos ay isisisi mo sa akin? Anong nangyayari rito? Yaxiao, si Gunian ang kusang bumangga diyan, pero itadamay pa ako. Sinadya niya iyon. Lola, ayos lang po ba ang florera? Gunian, huwag ka nang magpanggap, ikaw mismo ang tumba rito. Pagkatapos ay, ikaw. Madam, Young Master Pei, ligtas po ang florera dahil si Miss Gu ay mabilis na sumalo rito. Xu Qingxue, hindi ka pa ba titigil sa panggugulo? Sino ba ang nagdala kay Nian Yan sa lugar na ito? Kung balak ka talagang saktan ni Nian Yan, hahayaan ba niyang mapahamak ang sarili para lang maprotektahan ng isang florera? Yaxiao,
May security camera sa bahay. Bakit hindi natin tingnan ngayon din? Para malaman kung sino ang nagsisinungaling. Lola, ayos lang po ako. Wala pong kasalanan si Miss Gu. Nawalan lang ako ng balanse kaya nadulas ako. At muntik nang tumama sa cabinet. Mabuti na lang at hindi nabasag ang florera. Nako, Diyos ko, ni Anian. Tumawag kayo ng doktor. Yexiao, dalhin mo agad si ni Anian sa taas. Bilis! Nandito na ako. Nanay, huwag kang aalis. Napakataas ng lagnat niya. Ano kaya ang napanaginipan niya? Ako ito. Bukas sa hawak ni Gunian na datos ng proyekto ay gumawa ka ng paraan. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Bukas, gusto ko siyang mapahiya sa harap ng lahat. May malaking pagkakamali sa pangunahing datos. Dahilan para maging mali ang lahat ng konklusyon. Maari itong magdulot ng malaking lugi. Ang pagsusuri ng pangunahing datos na ito, hindi ba si Sekretarya Gu ang may hawak nito? Pasensya na po, President Pei. Sa inyong lahat, kapabayaan ko po ito sa trabaho at handa po akong harapin ang lahat ng responsibilidad. Gaya ng nakasanayan ko sa trabaho, naisama ko na ang lahat ng orihinal na datos at mga backup ng proseso sa cloud storage. Napaka-profesional ng ginamit niyang utos para mabawi ang datos. Hindi siya mukhang baguhan. Ayon sa log ng sistema, ang orihinal na datos noong alas 9:47 ay binago ng 3 beses at galing ito sa iisang IP address. Sabi sa datos ng sistema, Sekretarya Gu, sino ba talaga? Sabihin mo na. Ginamitan ng maraming paraan ang taong kinuha ko. Imposibleng mahanap ang IP niya. lumabas na ang IP address ay galing sa itinalagang terminal ni Manager Su. Nagsisinungaling ka. Yexiao? Dahil gusto niyang isisi sa iba ang nangyari, gumagawa siya ng kung ano-anong kwento. Tama na. Dahil nabawi naman ang datos at walang naging lugi, tapusin na natin ang isyung ito. At ikaw naman, Ching Sue, pagkatapos ng pulong, ay tignan mo ang seguridad ng iyong terminal. Opo, sir. Pumasok sa kabila ng sugat, nakahanap agad ng paraan para ayusin ang problema, at nakita pa ang mga record. Mukhang hindi siya gaya ng mga taong marunong lang maganda, pero panggulo lang. Gunian, humanda ka sa akin. Walang hiya ka, Gunian. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. At pati na rin ang Xiaowang na iyon. Xiaowang. President Pei, heto po ang ilang mga dokumento na kailangan ninyong pirmahan. Masama po ba ang pakiramdam ng sikmura nyo? Oo, ilagay mo lang dyan. Nagdala po ako ng kaunting herbal tea. Makakatulong ito sa sakit ng sikmura nyo. Subukan nyo po. Salamat. Walang anuman po. Ito po ba ang mga dokumento para sa overseas conference bukas? Kung hindi nyo po masasamain, aayusin ko na po ang mga ito para sa inyo. Ang mga paunang plano at suhestiyon, mas mapapabilis ang pagbabasa nyo mamaya. Magpahinga muna kayo. Tatapusin ko ito agad. Sige.
President Pei, kumusta na po ang sikmura nyo? Ayos lang. Ang mga dokumentong ito, naayos ko na po lahat. Ang may pulang marka ang mga urgent. Ang berde naman ay... Salamat sa pagod mo. Nga pala po. Tumawag sa inyo si Miss Xu ng maraming beses. Gabi na po, tiyak na nag-aalala na siya sa inyo. Baka gusto niyo siyang tawagan pabalik. Xiao, hindi talaga ako mapakali dahil sa iyo. Qingxue, bakit ka nandito? Mukhang mali ang oras ng pagpunta ko rito. Overtime hanggang ganitong oras. Talagang dedikado sa trabaho si Sekretarya Gu. Qingxue, hindi ba sinabi ko nang busy ako? Oo nga, mukhang istorbo lang ako. Ituloy nyo na yan. Ma, nagbalik na si Gunian, nasa Peiklan siya at nasa tabi ni Xiao. Nagkukunwari siyang hindi ako kilala, nagpapaawa siya, napapaikot na niya sina Xiao at ang matandang madam sa kanyang mga daliri. Ano nang gagawin ko? Anong Gunian? Paano siya nakalabas? Totoo po ang lahat. Nasa Peiklan na siya ngayon at ginagamit pa ang titulo bilang tunang ni Xiao. Huwag kang magpanik. Kumalma ka lang. Huwag mong kakalimutan ikaw ang nagligtas sa buhay ni Xiao. Utang niya sa iyo ang lahat. Pabalik na ako agad. Isang kriminal na galing sa kulungan. Anong laban niya sa atin? Heto na naman, bakit ba hindi umaalis ang babaeng ito? Araw-araw siyang pag-alagala sa pamilyang Pei. Nagiging malamig na sa akin ang pakikitungo ni Xiao. Kasalanan niya itong lahat. Xiao, dumaan si Lola sa Xishan kanina. Nakita ko na may itinatayo na roon. Naalala ko tuloy noong bata ka pa, noong nawala ka. Mabuti na lang at naroon ang batang babae na sumalba sa iyo. Lola, bakit niyo po biglang nabanggit iyan? Naaalala pa pala ni Lola? Noong nahanap ko si Kuya Xiao noon, puno siya ng sugat sa katawan. Kahit bata pa lang ako, pilit ko siyang inalalayan at binuhat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nadapa, mailabas lang siya doon. Hanggang ngayon sumasakit pa rin ang tuhod ko kapag umuulan. Kinikilabutan pa rin ako kapag naiisip ko. Kuya Xiao, napakabigat mo noon. Sabi mo noon ay napakatahimik niya. Napakakalmado niya noong binibigyan ka ng lunas. Ang ugali niya ay mas maayos kaysa sa pagiging maingay niya ngayon. Si Qingxue sa nakalipas na mga taon ay tila nagbago na nga. Natatakot lang kasi ako na may mangyari sa iyong masama. Kinakabahan pa rin ako kapag naiisip ko iyon, Kuya Xiao. Hindi ko sinasadyang busitin ka. Ayos lang, salamat sa sakripisyo mo. Ang nagligtas ba kay President Pei ay talagang napakatahimik ng ugali. Kahit na natatakot na siya, pilit pa rin siyang nagpakatatag para makaisip ng paraan na gamutin ang mga sugat. Tama ka, noong mga panahong iyon, tunay na napakatahimik at napakaunawain ni Qingxue. Ganoon ba? Kung ganoon, siguradong mahal ka niya? Kaya naging ganoon siya katapang. Sige na, kumain na tayo. Mga lumang kwento na iyan. Wala nang silbi kung uulit-ulitin pa. Kumain na tayo. Ang galing mong mambola ng matanda. Pero sa puso ni Xiao, ako ang pinakamahalaga dahil ako ang nagligtas sa kaniya. 10 taon kaming may pinagsamahan. Hindi mo ako matatalo. Ito, ang bagay na ito, bakit nasa iyo ito? Mukhang kilala mo ang bagay na ito. Kasalanan, isa lang itong basurang pulang tali. Ganoon ba? Basurang pulang tali pala. Dahil sa reaksyon mo, siguradong nasa iyo nga ang hinahanap ko. Zhu Qingxue, huwag mo akong bibiguin. Tita, sigurado akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Kahit na, nandito pa rin ito. Pinahahalagaan pa rin ang walang kwentang pulang lubid na iyon. Siguradong peke lang yan. Tungkol sa nangyari noon, kami lang ni Mama ang nakakaalam. Ako ang nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakakalipas. Ang utang na loob na ito at ang pendant na jade na ito ay sa akin, walang makakaagaw nito. Walang sino man ang makakaagaw nito. Ma, bumalik ka na agad, may malaking problema. Anong nangyari? Nakipag-away ka na naman ba kay Pei Xiao? Hindi ba sinabi ko sa iyong magtimpi ka muna? Ngayon ay nalilinlang na siya ni Xiao? Siya? Wala kang kaalam-alam?
kung gaano siya kagaling magkunwari. Naghanap siya ng isang walang kwentang pulang lubid. Halos matakot na ako sa ginawa niya. Ang tungkol sa nangyari noon, hindi naman niya alam, di ba? Itong pendant na jade, ito yung galing sa vault ni tita, di ba? Tumahimik ka. Anong sinasabi mong vault? Ang jade ay sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa kanya noon. Kaya ito ang binigay niyang pasasalamat. Itanim mo iyan sa isip mo. Isang taong galing sa kulungan at isang kriminal. Di siya nararapat pumasok sa Pay Clan para maging asawa ng amo sa pamilyang Pay na nanaginip lang siya. Ma, may paraan ka ba? Uuwi ako bukas sa pinakamaagang flight. Maghintay ka lang. Tignan mo kung paano ko sa harap ng lahat tatanggalin ang maskara niya. Para makita ng buong Pay Clan. At para makita rin ni Pei Yexiao kung anong klaseng basura ang tinanggap nila sa bahay. Sige po. Ma, bumalik ka na agad. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata na mapalaya siya sa pamilyang Pei. At masira ang buong pagkatao niya. Gunian, ikaw na masamang tao, nandito ka lang pala. Tingnan niyo po ng mabuti ang lahat, ang mukhang ito. 5 taon na ang nakakalipas, siya mismo ang nag-alis ng oxygen ng nanay niya at nakulong ng 5 taon. Naglakas loob ang Pei Clan na papasukin ng ganitong klaseng tao, gano'n na ba kaganda ang reputasyon ng Pei Clan? Ma, wag na po kayong magsalita. Ayaw na tayong kilalanin ni ate. Hindi na niya tayo itinuturing na pamilya. Pamilya? Bagay ba sa kanya iyon? Gunian, sabihin mo nga, hindi ba't ikaw ang nagtapos sa buhay ng sarili mong nanay? Nawala ang ate ko dahil sa iyo. Hindi ba't nakulong ka? Tita, kayo, nagkakamali po yata kayo ng taong kinakausap? Tama na ako nga si Gunian. Pero, hindi ko talaga kayo kilala. Antlin, opisina po ang lugar na ito. Kung may personal kayong problema, pupwede nating pag-usapan sa conference room. Yexiao, hindi ito personal na usapan. Ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa reputasyon ng Pei Clan. Kapag ba nag-hire ang kumpanya ninyo, hindi ba kayo gumagawa ng background check? Ang ganitong klase ng tao na may madilim na nakaraan, ang lakas ng loob nyo na tanggapin? Gunian, pumasa siya sa aming formal na interview. Tungkol naman sa trabaho niya, lagi siyang naging maayos. Tungkol naman sa sinasabi mong kasalanan, kailangan ko munang makakita ng ebidensya. Ebidensya? Ako mismo ang testigo. Tunay na tiyahin niya ako. Yexiao, ang ate ko, totoo namang. May nagawa siyang hindi maganda noon. Miss Shu, talagang nagkakamali lang kayo ng pagkakilala. Wala kang utang na loob na bata ka, huwag kang mag-alala. Ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa nanay mo. Tigil. Antlin, huwag kang magwala dito. Kapag nagtangka ka pang manakit, huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Yexiao, pinoprotektahan mo siya? Sige. O sige. Pinoprotektahan mo siya? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ng malinaw kung anong klase talaga ng basura ang pinoprotektahan mo. Tingnan mong maigi. Gunian, totoo ba ang lahat ng mga sinabi niya? Tita, Qingxue, 5 taon na. Hindi niyo pa rin ba ako bibitiwan? Sa wakas ay inamin mo rin na ikaw nga si Gunian. Ako nga. At kung hindi man, anong pakialam mo? Isa pa, kung totoo ang sinasabi niyo, bakit ako naririto ngayon? Oo nga naman. Parang walang sense ang sinasabi niya. Tama, wala talagang logic dito. Ang butas na ito ay masyadong halata. Pinuwerte ka lang noong panahong iyon. At sigurado ako na tinutulungan ka ng mga dating kakilala ng ate ko para makalusot. Tita, nang wala na si Mama, sa bahay, maging sa kumpanya, hindi ba't kayo na ang nasusunod sa lahat? Na-freeze na ang mga account sa bangko. Ninakaw niyo, pati ang cellphone ko, paano ko pa sila makakausap? President Pei, pasensya na po. Hindi ko po naipaliwanag sa inyo ng maayos. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan ang mga ebidensyang iyon. Paanong narito silang lahat ng kumpleto, tita? Bilang financial director ng kumpanya, noon, hawak mo ang lahat ng files ni Mama. Paano mo ginamit ang mga protektadong dokumento para pagbayarin ako at palabasin na ako ang nag-alis sa buhay ni Mama? Ang lahat ng ebidensyang ito ay galing sa kamay niya, di ba? Parang marami talagang lihim dito. Yexiao, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Gumagawa lang siya ng dahilan. Gusto niya lang tayong siraan. Hindi na natin dapat siya patapusin pa sa pagsasalita.
Gunian, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, hindi mo na mababago ang lahat. Ang matibay na ebidensya ay narito na. Sa loob nito, nandito ang recording ng sabuatan nyo ng doktor. Ito ang ebidensya na pinagbayaran mo ang sarili mong ina. Kahit nagbago pa ang mukha mo, hindi mo pa rin mababago ang marumi mong pagkatao. Ikaw ang may sala. Udisk na naman. Paano naman noong 5 taon na ang nakakalipas? Ganyan din po ang ginawa nyo. Naglabas kayo ng U-disc at sinabing nandoon ang ebidensya ng mga kasalanan ko. Pagkatapos, nawalan na ako ng pamilya. Aunt Lin, akin na ang U-disc. Yekshao, anong ibig mong sabihin? Protektahan mo ba siya? May sariling legal team ang Pei Clan. Pwede natin itong ipasuri agad. President Pei, huwag nyo nang abalahin ang legal team. Aunt Lin, gusto ko lang po sana kayong tanungin. Sabi nyo ay may ebidensya laban sa akin sa U-disc na ito. Pero maari ko bang malaman kung nangyari iyon noong 3 araw na nasa ospital ang mama ko o noong gabi bago siya nawala? Siyempre, noong gabi bago ang insidente, ikaw mismo ang pumirma sa dokumentong ito. Huwag mong sabihing hindi mo na ito natatandaan. Tama po, noong gabi bago mawala ang mama ko. Sa tingin nyo ba ang isang taong pinararatangang sadyang gumawa ng gulo na nagresulta sa trahedya ay gagawa ng ganoong hakbang at pagkatapos ay kusang lalagda sa isang pag-amin ng ganoon lang? May lohika ba iyon? Oo nga naman, kung talagang binalak ang insidente, bakit naman aamin agad sa harap-harapan? Kasamahan ko sa trabaho, talagang hindi makatwiran ang lahat ng ito. Iyan ay dahil noong pumirma ka. Hindi mo alam na isa iyong pag-amin. Ganoon pala iyon. Ngayon tita, maaari nyo bang sabihin sa akin, 5 taon na ang nakakalipas noong dinala nyo sa akin ang mga dokumentong mayroong pirma ko mismo. Ano po ang mga sinabi nyo noon? Sinungaling ka. Wala akong anumang dokumentong ipinapirma sa iyo. Tama po, wala kayong dalang kahit ano. Kaya itong dokumentong may tunay kong pirma, saan naman kaya ito nanggaling? President Pei, marami na po kayong alam at karanasan. Sa tingin niyo po ba ay may makakapag-sign ng lagda mula sa malayo? Siyempre hindi. At ang mga audio recording ng transaksyon ng doktor? Alam niyo po ba ito? Inatake siya sa puso kalahating taon na ang nakalipas at wala na siya. Ang lahat ng taong makakapagpatunay sa aking pagiging inosente, tila hindi naging maayos ang lagay. Gunian, manahimik ka. Kamalasan ka talaga sa buhay. Dahil sa iyo kaya wala na si Tia? Ngayon naman ay kami ang pinahihirapan mo. Tama na yan. President Pei, wag mong gawin yan. Si Ching Shui po, masyado lang siyang nagagalit kaya ganito. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na sana sinabi ang mga malungkot na bagay na iyon. Yekshao, pinoprotektahan mo ba siya? Ako ang girlfriend mo, pero bakit mo siya kinakampihan? Sino ba ang babaeng iyan para pakinggan? Tama si Ching Shui. Hindi ako karapat-dapat na tumayo rito. President Pei, patawad at nailagay kita sa alanganin. Gunian, iimbestigahan ko ang bagay na ito. Tawagin niyo ang doktor. Bilis! Unang hakbang, sirain ang tiwala. Tapos na. Pagdating naman sa mga ebidensya, ang peke ay hinding-hindi magiging totoo. Ang laro ay sumusunod na sa agos ko. President Pei, bakit? Huwag kang malikot. Hindi ka palubos na gumagaling. Atawad po. Nakaabala na naman po ako sa inyo. Pagsasabihan ko si Ching Shui na humingi ng paumanhin sa iyo. Gunian, ang lahat ba ng sinabi mo kahapon ay totoo? Totoo man o hindi. Mahalaga pa ba iyon? Wala na ang aking ina at hindi na siya babalik. 5 taon na ang nakalipas. Kung totoo ang mga sinabi niya, sa loob ng 5 taon, paano kaya niya natiis ang lahat? Yek Xiao, kumusta na si Nian Yan? Lola, bakit po kayo nandito? Kung hindi pa ako dumating, ay baka kung ano na ang nangyari. Linman, tingnan mo kung paano mo pinalaki ang iyong anak. Madam, nagkakamali po kayo ng iniisip. Bata pa po si Ching Shui. 25 taong gulang na siya, hindi pa ba siya marunong umintindi? Wala akong pakialam kung anong mayroon sa pamilya Lin na mga lumang isyu. Ngayon, si Gunian ay sa ilalim na ng panig ng mga pamilyang Pei. Ang kalabanin siya ay parang paghamak na rin sa mukha ng mga pamilyang Pei. Lola, huwag po ninyong sisihin sina Tita at Ching Shui. Kasalanan ko. Hindi na dapat ako nagpakita sa harap ng lahat.
Nian, ano bang sinasabi mo? Yek Xiao, ang sanhi ng pagkamatay ni Lin Mei ay imbestigahan mo hanggang sa malaman natin ang buong katotohanan. Kapag may napatunayang gumawa ng masama, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Madam, issue po ito ng aming pamilya. Hindi niyo po maaaring... Isyu ng pamilya? Dinala niyo ang isyu ng pamilya sa grupong Pei at gumawa pa kayo ng gulo sa harap ng maraming tao. Linman, bibigyan kita ng 3 araw na palugit. Gusto kong makita ang lahat ng mga medical record noon. Kung hindi, ang lahat ng nakuha ni Xu Qingxue mula sa mga pamilyang Pei ay babawiin kong lahat. Yek Xiao, magsalita ka naman. Madam, naging padalos-dalos kami ngayon. Qingxue, humingi ka ng tawad. Ma, Humingi ka ng tawad. pass. Ensha, Ayos lang. Qingxue? Basta hindi ka galit sa akin, okay na. ikaw, Nasa loob tayo ng hospital ward. Bakit kailangan niyo pang sumigaw? Kung ganoon, Madam, nagkamali kami ngayong araw. Mauna na po kaming umalis. Nian, mabait na bata. Nandito lang si Lola. Lola, miss na miss ko na po si Mama. Ipapaimbestiga ko yan. President Pei, salamat sa iyo. Magpahinga ka na muna. Nandito lang ako sa labas ng pinto. Ang ganda ng pagkakasalansan mo. Lola po, mabuti po kung gusto nyo. President Pei, bakit ang aga mo yata ngayon? Kaunti lang ang trabaho sa opisina. Anong kaunti ang trabaho? Gusto mo lang yata matikman ang sabaw na niluto ni Nian, di ba? Iyong sabaw kahapon, may isang tao riyan na nakatatlong mangkok. Kung gusto ni President Pei uminom niyon, bibigyan ko siya hanggat gusto niya. Nian, masyadong spoiled sa iyo ang batang ito. Ang batang ito noong una, kapag nag-overtime, nakakalimutan ng kumain. Pero ngayon, mabuti na. Basta oras na ng kainan, tamang-tama kung tumakbo pa uwi, ang mga hindi nakakaalam, iisiping may nakatali sa kanya rito sa bahay. Lola, nagbibiro na naman po kayo. Nagbibiro? Bakit namumula ang mukha mo? Nian, tingnan mo. Kahit noong bata pa siya, ganito na siya. Nauunang mamula ang mga tainga. Tingnan mo, namumula na. Dahil nandito siya, parang hindi na gaanong malungkot sa lumang mansyong ito. Malakas na ang ulan. Saan ka pupunta? Ito ang paboritong bulaklak na magnolia ni Lola. Sinabi pa ni Lola na hihintayin niya itong mamukadkad para putulin at ilagay sa study room mo. Hindi natin maaaring hayaang mawala na lang ito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano bang mas mahalaga? Ang bulaklak o ang tao? Maghintay ka muna. Eto, isuot mo ito. President Pei, Sasamahan kita. sige. Kumapit ka lang, huwag kang mawawala. Heto ang para sa'yo. Kailangan mong mabuhay. Ninanakawan ako ni Xu Qingxue at inaangkin ang mga pinaghirapan ko habang namumuhay siya ng marangya. Ano ito? Sulat para sa aking pag-alis sa trabaho. Aalis ka na sa trabaho? President Pei. Ang presensya ko ay magdadala lang ng walang katapusang gulo. Kapag wala na ako, magiging maayos ang lahat para sa lahat. Sa tingin mo ba, kung basta ka na lang aalis, ay mareresolba na ang lahat? Alam kong hindi ito malulutas. Dahil kayo naman ni Qingxue ay magkasintahan. At ayaw ko na mahirapan ka. Dahil ba iyon sa sampal ni Qingxue? Hindi lang dahil doon, dahil din sa sarili ko. Pinag-uusapan na ako sa buong kumpanya. At sina Qingxue at Antlin ay madalas ding pumunta rito para gumawa ng gulo.
Wala nang rason para manatili pa ako. Dahil sa pinagsamahan niyo ni Ching Shue sa loob ng maraming taon. Ayaw ko lang na maipit ka. Iniisip ba niya ang kapakanan ko? O hindi na ba talaga niya kaya? Kaya ba ang tingin mo sa akin? Nako, si Pei Yexiao ay hindi kayang protektahan ang sarili kong tauhan at kailangan mo pang isakripisyo ang sarili mo para lang matapos ang gulo? Hindi po ganoon, President Pei. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Kasi po, pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na manatili rito. Dati akong nakulong, kaya hindi na ako umaasa sa kahit na ano. Ang makaalis lang dito ng may malinis na pangalan ay sapat na para sa akin. Gunian, 5 taon na ang nakakalipas nang may gumamit ng ebidensya. Para pilitin kang umamin? Ngayon, 5 taon makalipas, may gumagamit naman ng opinyon ng publiko para pilitin kang umalis. Kung papayagan talaga kita ngayong umalis, hindi na siguro ako tao niyan, Pei Yexiao. At hindi kami ganoon kasama sa Pei Clan. President Pei, hindi niyo na po kailangan. Anong hindi kailangan? Na hindi ko kailangang mag-abala sa isang taong wala namang kinalaman sa akin? Gunian, makinig kang mabuti. Ang mga tauhan ko, ako lang ang may karapatang magdesisyon kung mananatili o aalis sila. Ang ibig kong sabihin, hanggang hindi lumalabas ang katotohanan, hindi ka pupunta kahit saan? Hindi kita papayagang umalis. Bumalik ka na sa trabaho. Kapag nakakita pa ulit ako ng ganito, ililipat na kita sa tabi ng mismong opisina ng CEO para magtrabaho ka sa harap mismo ng mga mata ko. Tingnan natin kung may maglakas loob pang magsabi ng masama sa iyo. President Pei, Sige na, lumabas ka na. Kung sino man ang may reklamo, diretso siyang pumunta sa akin. ikalimang panuntunan ng pagpapakitang tao, ang pag-atras ng kaunti ay paraan para siya ay mas lumapit pa sa akin. Ang pagkakonsensya at ang kagustuhang mag-angkin ay parehong epektibong sandata. Tao ko? Kanina? Bakit ko nasabi ang ganoong bagay nang hindi nag-iisip? Ipatalaga si Gunian sa tabi mismo ng opisina ng boss. Nandito ka na naman para kulitin si Yexiao? Pumunta lang ako para ibigay ang sulat ng pagbibitiw ko. Ay, sa wakas ay natuto ka na ring mahiya. Ang tabi ni Yexiao ay kailanman hindi naging lugar para sa iyo. Kaso, hindi pumayag si President Pei. Sinabi niya na hanggang hindi nalalaman ang totoo, hindi ako maaaring umalis kahit saan. Pinunit niya ang sulat ko. Ano? Pinunit niya? Dahil sa iyo ay nagawa niya. Hindi bale. Mabait lang talaga siya sa mga empleyado niya. Ngayong araw, sadya akong pumunta para samahan siyang magtanghalian. Tingnan mo, ang silk scarf na ito ay regalo niya sa akin. Sabi niya, bagay sa akin ang asul. Mabuti naman kung ganoon. Kaya sige na, lumakad ka na. Baka mainip na sa paghihintay si President Pei. Yexiao, ako, Ang kulay na ito, pati ang pagkakabuhol, kamukha noong dalang tali ni Ching Shue, noong niligtas niya ako, magkapareho. Yexiao, ako. Iyan ay ginawa ko lang noong bata pa ako. Anong basura itong nakakalat dito? Itinuro sa akin ni Mama kung paano gawin iyan. Yexiao, natatakot lang ako na baka may matisod. Tara na, kumain na tayo. Espesyal ang paraan ng pagkakabuhol ng taling ito. Gunian, sinasabi mo bang ang paraan ng pagkakabuhol nito ay itinuro sa iyo ng mama mo? Opo, magmula nang wala na siya, hindi na ako muling gumawa nito. Ginamit mo ba ito ng maraming taon? Suot ko na po ito simula noong bata pa ako. Yexiao, anong mapapala mo sa pagtingin sa lumang gamit na yan? Gutom na ako, tara na po at kumain. Ching Chue, parang masyado kang kinakabahan. Natatandaan kong mayroon ka ring kaparehong panali. Bakit parang matagal ko nang hindi nakikitang suot mo iyon? Ang tungkol doon, nakatago iyon ng maayos. Kung gusto mo pong makita, dadalhin ko iyon sa susunod para sa inyo. Itago mo na lang. Masyadong matindi ang naging reaksyon niya.
Dating panali lang naman iyon. Ano ba ang kinatatakutan niya? Yekxiao, hintayin mo ako. Natatakot na. Xu Qingxue. Simula pa lang ito. Yekxiao, tara, kumain na tayo. Qingxue? Ulitin mo ang mga nangyari sa sapa. 10 taon na ang nakakalipas. Bakit po? Bigla niyo po itong tinatanong? Wala lang? Iyon kasing panali kanina. Ay kamukhang kamukha ng sa iyo noong 10 taon na ang nakakalipas. 10 taon na iyon. Medyo nakakalimutan ko na. Noong selebrasyon ng kaarawan ni Lola noong nakaraang taon, sinabi mo sa harap ng maraming tao na asul na bandana ang ginamit na benda at tinalian ng lubid. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Hindi ko lang matandaan kung paano tinali ang lubid, pero siguradong ako ang nagligtas sa iyo. Kasi iyong mismong simuhol ng lubid ay narito pa rin. Yekxiao, hindi ka na ba naniniwala sa akin? Dahil lang ba na si Gunian ay may dalang lumang lubid na katulad ng sa akin? Sinuri ko ang ulat ng panahon noong nakaraang 10 taon. Hulyo 15, 10 taon na ang nakakaraan. Nagkaroon ng baha at malakas na ulan. Pero ang sabi mo ay mainit ang sikat ng araw. Malamang ay mali ang naaalala ko tungkol sa panahon. Pati na rin ang lokasyon. Sabi mo ay sa ibabang bahagi ng ilog mo ako natagpuan. Pero ang nakasulat sa rescue report ay, nasa bangin ako sa itaas na bahagi ng ilog. 3 kilometro ang layo ng 2 lugar. Ikaw na hindi naman marunong lumangoy? Paano mo ako nailabas mula sa malakas na baha? Dahil lang sa isang lumang lubid, pagdududahan mo ako? Ang peklat na ito, nakuha ko ito noong nililigtas kita, pati ba ito ay peke rin? Maaaring nagkamali ako sa ilang detalye, pero lumipas na rin kasi ang 10 taon. Sobrang natakot ako noon, puro sugat ang paligid, kaya nagulo ang isip ko. May sinabi ba sa'yo si Gunian? Wala. Naniniwala ka na sa kanya? 'Di ba? Wala akong sinabing pinapaniwalaan ko. Sadyang, Sadyang ano? Hindi pa ba sapat ang pilat na ito? Kailangan ko pa bang ilabas ang puso ko para maniwala ka? Ang kabutihan ko sa'yo sa loob ng 10 taon ay parang itinapon lang sa kawalan. totoo ang pilat, pero totoo rin ang buhol ng tali. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? O baka naman may itinatago silang dalawa? May ipapagawa ako sa iyo. Una, imbestigahan ang medical na record ng pilat sa kamay ni Xu Qingxue. Pangalawa, alamin kung magaling ba sa pagtitirintas ng pulang tali ang ina ni Gunian. Bakit ka ba kasi ganoon kawalang ingat? Halos mabunyag na tayo. Sinesearch ni Yekxiao ang mga record ng panahon, pati ang mga report ng rescue, hindi talaga siya naniniwala sa akin. Bakit ka natataranta? Tapat na ang pagkatotoo ng mga peklat mo, pati ang record ng ospital ay totoo rin. Sa ngayon, nagdududa lang siya at wala siyang makikitang ebidensya. Paano naman ang sirang buhol na yon? Kinuha ko na yon, bakit meron pa rin si Gunian? Ayos lang yan. Ang orihinal na lubid mula noon ay nasa kamay natin. Ang batang iyon na si Gunian, masyado siyang madaya at mapanuri. Nililin lang niya ako. Ano pa nga ba? Qingxue, isa na lang ang tanging paraan mo ngayon. Sige. Gunian, kung gusto niyang makipaglaro, sasabayan ko siya hanggang dulo. Xiao Wang, noong nakaraang meeting, nang kampihan mo si Gunian, napakatapang mo ah. Turang Shu, nagsasabi lang po ako ng totoo. Totoo? Alam mo ba ang kapalit ng pagsasabi ng totoo? Ito ang ginawa ko noong nakaraang buwan na bid proposal list. Mas mababa ang presyo ng 15% kaysa sa kalabang kumpanya. Pero naalala ko, sa huli, ang Peiklan ay hindi nakuha. Kung malalaman ni President Pei na ikaw, ang hindi sinasadyang nagbunyag ng pinakamababang presyo sa kalabang kumpanya, tingin mo ba, makakatagal ka pa sa Peiklan? Hindi po ako iyon, isang aksidente lang iyon. Aksidente? Naoperahan ng nanay mo noong nakaraang buwan at biglang nadagdagan ang account mo ng $200,000. Kung saan galing ang pera na ito, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba?
Tungkol naman sa akin, hindi naman kita gustong pahirapan. Dahil kakatapos lang ng operasyon ng nanay mo at kailangan niya ng pera para sa paggaling. Ito ang paunang bayad. Tulungan mo ako sa isang maliit na bagay. Ito ang down payment. May gusto lang akong ipagawa sa iyo. Direktor ang show, hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Kung ganoon ay ibibigay ko na. Ang dokumentong ito sa opisina ni President Pay. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Ngayon lang ito. Siyempre, ngayon lang ito. Nalipat na ang mga pondo ng paunti-unti. Ang mahahalagang datos ng pamilya Lin ay makukuha ko na sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala. Ang pagkukunwaring mahina ang pinakamagandang disguise. Alam ko ang ginagawa ko. May atraso sa akin si Linman at ang iba. Kaya kukunin ko ito pabalik ng may tubo. Sinabi ni Shu Ching Shue, basta yakapin ko si Gunian at sabihin ng mga bagay na yon, ay aalisin na niya ang mga ebidensya. Gunian? Pagkatapos ng araw na ito, tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap na inosente. Gunian, anong pagkakataon nito? Engineer Wang, nakainom ka ba? Anong nangyari? Hindi ba't nakatira ka sa silangang bahagi ng lungsod? Bakit ka narito? Mabigat ang loob ko. Naglakad-lakad lang ako at tulungan mo akong tumayo. Gunian, may gusto akong sabihin sa iyo noon pa. Lasing ka na. Ipapatawag kita ng sasakyan para makauwi ka na. Gunian, patawad, napilitan lang din ako. Huwag kang umalis, patawarin mo ako. Gunian, alam kong marami kang tiniis na kawalang katarungan sa Pei Clan. Gusto talaga kitang alagaan. Matagal na kitang gusto. Kamahang Wang, lasing ka na. Bitiwan mo ako. Sisigaw ako para humingi ng tulong. Bakit ka sisigaw? Tayong dalawa lang ang nandito. Tatawag ako ng 911. Sige, tumawag ka. Baliwala lang naman kung makulong ako ng ilang araw, makakalabas din naman ako agad. Saklolo, may nambabastos sa akin. Magre-report ka sa pulis? Ang cellphone ko. Tama. Ganyan nga. Yakapin mo siyang mabuti. Bitiwan mo siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? President Pay. Paano nangyari ito? Bakit ang bilis niyang nakarating dito? Sinong nandyan? Lasing lang po ako. Nagkamali lang po ako ng dinadaanan. Bantayan niyo muna siya. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Salamat, President Pay, sa maaga mong pagdating. Nakalimot lang sa sarili si Engineer Wang at nakapagsalita ng kung ano-ano. Kaya lang, Kaya lang ano? sinabi niya kanina na may nag-utos sa kanya. At sinabi pa na kapag nagtagumpay siya, ay babayaran siya ng malaking halaga para itago ang anumang ebidensya. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Nag-imbento lang ako dahil lasing na ako. Dalhin niyo siya sa labas para magising ang diwa at kailangang may maipakita siyang nakasulat na salaysay bukas. Yek Xiao? Ang liit talaga ng mundo. Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba rito? Kararating ko lang. Nakita kong may pinaparusahan ka, kaya hindi agad ako lumapit. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Yek Xiao, pinagdududahan mo ba ako? Ibigay mo na sa akin.
Magpaliwanag ka. Ako, nagkataon lang na napadaan ako, nakita ko siya, at inakala ko natatakot akong baka gumagawa siya ng masama, kaya gusto kong kumuha ng ebidensya para paalalahanan ka. Ching Shue, bakit mo kinukuhanan ng mga ito? Gusto mo ba akong siraan? Huwag kang magpanggap! Nagsasalita ka sa loob ng hardin kanina, hindi ganyan ang tono mo, ibang-iba ka sa kung paano ka dati. Tumawag ka? Tinawagan ko lang ang nakatatanda sa akin noon para ipaalam na ayos lang ako. Tinanong niya kung kumusta na ako. Sabi ko napakabuti ng kalagayan ko at inaalagaan ako ng mabuti ni President Pei. Ching Chue, dahil lang ba dito ay gusto mo na akong sirain? Wala akong kasama. Siya lang ang nalasing ng kusa. Ang nangyari ngayong araw, iimbestigahan ko ito. Yak Xiao, naniniwala ka sa kanya, pero sa akin ay hindi. Umalis ka na. President Pei, patawad po na isastorbo na naman kita. Huwag ka nang lalabas mag-isa kapag gabi na. Bumalik ka na sa loob. Yak Xiao, hinahanap mo ba ako? Maupo ka. Ito ang audit report mo sa nakaraang 3 buwan. Pagbabago ng mga datos, paglabas ng presyo sa bid, at pagbabayad sa mga katrabaho para sa huwad na testigo. Shu King Shue, may gusto ka pa bang sabihin? Imbestigado mo ba ako? Ikaw mismo ang naglapit ng mga ebidensyang ito sa akin. Ang pahayag na isinulat ni Xiao Wang kagabi, ang mga tala ng transfer, ang mga tala ng tawag, at ang bank history mo. Ching Shue, sobrang nadidismaya ako sa'yo. Nagsisinungaling siya. Nagsabuatan sila ni Gunian para lang mapagbintangan ako. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin, ang perang inilabas sa account mo kahapon ng hapon, kanino napunta iyon? Kanino mo iyon binigay? 10 taon na tayong magkakilala, at lagi kong naaalala ang utang na loob ko sa iyo doon sa batis. Kaya naman sa lahat ng mga taong lumipas, anumang hilingin mo, ay ibinibigay ko. Sa bawat pagkakamali mo, ay pinapatawad kita. Pero napagtanto ko ngayon, na parang hindi ko talaga kilala kung sino ka. Hindi mo ako kilala? 10 taon? Ibinigay ko ang buong puso at buhay ko sa iyo. Tapos ngayon dahil lang sa isang taong hindi pa umaabot ng 2 buwan mong kakilala, ay gaganyanin mo ako? Walang kinalaman siya rito. Paulit-ulit mo nang nilalampasan ang hangganan ko. Shu Ching Shue, tapusin na natin ang lahat sa pagitan natin. Anong? Sinasabi mo? Bibigyan kita ng pera, sapat para sa buong buhay mo. Tungkol naman kay Pamilya Lin, magtitira pa rin ako ng pagkakataon. At para sa iyo, kung gusto mo pang magtrabaho sa Pei Clan, pwede pa rin naman. Pero ang relasyon natin? Pagdating naman sa iyo, kung gusto mo pang magtrabaho sa Pei Clan, pwede pa rin naman. Pero ang relasyon nating dalawa, hanggang dito na lang. Hindi, Pei Yak Xiao. Ako, nagkamali ako. Hindi ko naaawayin si Gunian. Huwag kang ganyan, wag. Hindi ito dahil kay Gunian. Mali na tayo simula pa noong una. Pei Yak Xiao. Talaga bang kailanman ay hindi mo ako minahal? Ang lahat ba ng kabutihang pinakita mo ay dahil lang sa tinatawag mong pagligtas ko sa buha mo? Oo. Ganun ba? Sige, isang malaking oo. Shu Ching Shue, ibaba mo ang kutsilyo. Iba ba? Pagkatapos ay papanoorin kitang pumunta kay Gunian? Mas mabuting mawala na lang ako? Ching Shue, anong ginagawa mo? Ikaw pala. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Hindi po. Hindi ko po ginawa iyon. Ang kamay mo. Bakit?
Bakit mo siya pinoprotektahan? Gayong ako naman ang laging nasa tabi mo? Tapos ka na ba sa pagwawala mo? Yexiao, masyadong lang kitang mahal, Yexiao. Kayong mga naririto, ang nangyari ngayon ay bawal ikalat sa labas. Bakit ka nandito? Nag-aalala kasi akong saktan kanya ng husto. Maayos lang ako? Hindi niya ako kayang saktan. Pero may sugat ka. Kukunin ko lang ang medicine kit. Kailangang bendaing muli ang sugat mo. Sandali lang. President Pei? Wala ito. Kung ang patalim na iyon kanina ay talagang tumama sa kanya, ayaw ko nang isipin. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Sa tuwing nakikita ko si Gunian, at kapag nasasaktan siya, nabablangko na ang isip ko. Sampung taon na, pero sa lahat ng panahon kay Ching Xue, hindi ako kailanman nakaramdam ng ganito. Kahit pa sabihin niyang magpapabaya siya sa sariling buhay, pakiramdam ko ay nag-iinarte lang siya. Pero pagdating kay Gunian, tumayo lang siya doon. Natatakot na akong masaktan siya kahit bahagya. Ang galaw na ito ay ginawa ng napakahusay. Dahil ito kay Madam na gustong tumulong sa akin. Ang batang iyon kamakailan ay parang tulala at lutang. Araw-araw pumupunta sa lumang mansyon. Pagdating ay hindi man lang nagsasalita, nakaupo lang doon at nagpapakatulala. Nahulog na, mukhang nahulog na talaga ang loob niya. Napag-isipan mo na ba na maging tunay na apo sa tuhod ni Pamilyang Pei ang mapapangasawa? Kay Madam, nakipagtulungan ako para mabawi ang mga pag-aari ng pamilya at para pagbayarin sila. Pero ang tungkol sa pag-ibig ay wala sa plano ko. Ikaw na bata ka, mas gising ang isip mo kaysa sa inaasahan ko. Mabuti na rin iyan. Sa buhay ng isang babae, ang pinakamahirap ay ang isuko, ang laharang pag-asa sa isang lalaki. Dahil sa ugali mong iyan, lalo kitang hinahangaan. Hindi po ba kayo natatakot? Nagamitin ko lang si Pamilyang Pei? Gamitan lang naman ito. Kailangan ko ng isang tao na magpapaalis kay Xu Qingxue mula sa panig ni Yexiao at paalisin sila. Kailangan mo namang gamitin ang impluensya ni Pamilyang Pei para pabagsakin si Lin Man. Pareho tayong may makukuha. At iyon ay patas lang. Yexiao, kinuha nila si Mama? Lahat ng tao ay pinapagalitan kami. Alam ko, Yexiao? Tulungan mo siya. Alang-alang sa pagtulong ko sa iyo noon. Tulungan mo po ako. Ching Xue, kailangan mo pa ba talaga ng tulong? Tatlong taon na ang nakakalipas, ginamit mo ang pangalan ng kumpanya para kumuha ng 8 milyong dolyar sa Pei at inilagay ang record sa mga kumpanya sa ibang bansa. 5 taon na ang nakakalipas, kayo ni Lin Man ay nalsipikado ang huling habilin ng nanay ni Gunian, maging ang mga sosyo na nasa ilalim ng pangalan niya ay inilipat mo sa sarili mong pangalan. At higit pa riyan, palihim ninyo ring pinalitan ang gamot ng nanay niya. Hindi ganoon. Lahat ng iyon ay gawa ni Mama. Wala akong alam. Walang alam? Xu Qingxue? Akala ko, matigas lang ang ulo mo. At dahil lang ito sa sobrang pagpapalayaw ko sa iyo, pero hindi ko aakalain na kaya mong gumawa ng ganitong kasamaan. Na nagawa mo pang saktan ang sarili mong tita, pati na ang sarili mong ate, ay nagawa mong saktan ng husto. Nagkamali ako. Yexiao. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Isipin mo naman na nailigtas kita noon.
Isipin mo naman ang dami nating pinagsamahan sa loob ng maraming taon, iligtas mo naman siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Binigyan ko na kayo ng napakaraming pagkakataon. Kaya, hahayaan mo na lang ba na mawala sa akin ang lahat at masira ang pamilya ko? Pei Yekshao, sabi mo magiging mabuti ka sa akin habang buhay? Sabi mo tatanaw ka ng utang na loob sa akin dahil sa pagligtas ko sa buhay mo. Pagdating sa utang na loob, nabayaran ko na iyon. Tungkol naman sa habang buhay, simula pa noong huli nating pag-uusap, tapos na tayo. Hindi totoo iyan. Umalis ka na. Hindi. Hindi maaari, Yekshao. Nawala ako sa sarili noon. Noong oras na yon, hindi ko iyon sinasadya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umalis ka na. Labas. Pei Yekshao, huwag kang magsisisi. Gunian, kung hindi mo ako hahayaang sumaya, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon mo. Nung nasa kulungan siya, ginawa niya ang ganyang gawain. Namimirata siya ng mga lalaki para tulungan siya. Sekretarya Gu, magandang umaga. Huwag kang magkamali, mga sabi-sabi lang ang lahat ng ito. Alam ko, Sabi ko na nga ba, paano ka naman masasangkot kay Xiao Wang? edited ang mga litrato at ang mga usapan sa chat. Ay huwad lang. Tama-tama, halatang peke ang mga iyon. Pero, hindi ba't mayroon pa ring mga tao na mas gustong maniwala? Yung group chat kanina, maaari ko bang makita? Hindi ba masama iyon? Puro kasi iyon mga walang kwentang bagay. Hindi ba parang masama ito? Ang daming kumakalat na kung ano-ano sa loob. Salamat. Sekretarya Gu, ikaw, hindi ka ba galit? May silbi ba kung magagalit ako? Sekretarya Gu, alam naming lahat na peke ang mga ito. Napakabait ni President Pei sa iyo. Mabait sa akin si President Pei? Kawaawa lang ang tingin niya sa akin. Iniisip mo ba na, dahil galing ako sa kulungan, hindi na ako karapat-dapat na mahalin? 'Di ba? Ako, hindi sa ganoon. Ayos lang. Sanay na ako. Ang grupong iyon ginawa ni Xu Qingxue, 'di ba? Paano mo? Kilala ko ang litrato niya. Si Direkturang Xu kasi baka galit na galit lang talaga siya. Pinaalis siya ni President Pei dahil sa iyo. Kaya naman gusto niya akong sirain. Ganoon ba? Alam mo naman ang totoo. Pero tinignan mo pa rin? At ni-forward mo pa? Hindi ba? Alam mo, pinanood mo pa rin. At shinare ang video. Had hindi ba? Gusto talaga ng mga tao ang gulo. Ang makitang bumagsak ang mga nasa itaas. Iniisip ko lang. Kung isang araw, ang mga taktika mong ito ay gamitin laban sa iyo, ano kaya ang mararamdaman mo? Huwag kang magpanggap na malinis. Sino namang nakakaalam kung ilan ang dumaan sa'yo habang nasa kulungan ka? Xu Qingxue. Iyan lang ba ang kaya mo? Kapag nagsimula ng gumamit ng maruming paraan ang kalaban, ibig sabihin lang nito ay wala na siyang ibang magagawa. Huwag kang matakot. Pinaiimbestigahan ko na ito. Ikaw ba ang nag-post nito? Oo. Bakit, may problema ba? Bakit mo ginawa iyon? Bakit? Itatanong mo talaga sa akin kung bakit? Kasalanan mo rin naman ang lahat ng nangyari sa iyo. Kasalanan ko? Ano bang ginawa kong mali? Minahal lang naman kita. Simula nang gumalik si Gunian, kinalimutan mo na ang lahat.
Sabi mo noon, aalagaan mo ako habang buhay. Sabi mo babayaran mo ang utang na loob mo sa pagliligtas ko sa'yo. Pagdating naman sa utang na loob, nabayaran ko na yon. Nabayaran? Paano mo nabayaran? Sa kotse? O sa bahay? Pei Yakshaw, ang puso mo ang gusto ko. Ang puso ko, hinding-hindi naging sa iyo. Kaya lang ako naging mabuti sa iyo nitong mga nakaraang taon. Ay dahil lang ikaw ang batang babaeng nagligtas sa akin noong una. Akala ko mabuti ka, inosente, at matapang. Pero paulit-ulit mo lang akong ginagamit at paulit-ulit mo ring sinasagad ang pasensya ko. Siniraan mo si Gunyan, dinaya ang mga datos, naninira ng mga kasamahan sa trabaho, at nagpapakalat ng mga maling balita. Shu Ching-chue, sabihin mo sa akin, bakit ang batang babae na nagligtas sa akin noon ay naging ganito na ngayon? Shu Ching-chue, sabihin mo sa akin, kung bakit ang babaeng nagligtas sa akin noon ay naging ganito na ngayon? Hindi ako nagbago. Ako, ganito na talaga ako dati pa. Ikaw ang nabulag. Hindi mo kailanman sinubukang kilalanin ang totoong ako. Oo, nabulag ako. Kaya ngayon ay gising na ako. Ito ang sulat ng pagkakaalis mo sa trabaho. Simula ngayong araw, wala na kayong kinalaman ni Grupong Pay sa isa't isa. Sa lahat ng kumpanyang konektado sa Pay, hindi ka na rin tatanggapin kailanman. Yakshaw, hindi mo pwedeng gawin to. Kaya ko. Dahil sa utang na loob ko sa pagliligtas mo sa akin, tanggapin mo ang sulat na ito at umalis ka ng tahimik. Kung hindi, ididimanda kita dahil sa paninirang puri. Lahat ng records ng transaksyon, mga IP address, at chat logs, nasa kamay ko na ang lahat ng ebidensya. President Pei, heto na ang kape mo. Masaya ka na ba, Gunyan? Tuluyan mo na akong pinalayas mula sa Pei Clan? President Pei, ano po ito? Nagkakalat siya sa anonymous group chat ng kumpanya ng mga maling balita, kaya pinalayas ko na siya. Ate, tulungan mo akong magsalita. Alam ko na ang pagkakamali ko, alam ko na. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong kumbinsihin siya. Nasabihan si Yakshaw na huwag akong palayasin. Kapag umalis ako sa Pei Clan, tuluyan na akong mawawala sa landas. Yexiao, hayaan mo na siya. Huwag ka sanang maging malupit sa kanya. Total, naging magkakilala naman kayo. Chingshue, sige na, umalis ka na. Lumayo ka na rito at magsimulang muli. Napakabait naman niya. Dahil sa pabor kay Nian, palalampasin ko muna ang ginawa mo. Kunin mo ang dokumentong ito para sa pagtatanggal sa iyo at lumayo ka hanggat maaari. Palalagpasin ko ito ngayon. Kunin mo ang termination letter na iyan at umalis ka na hanggat maaga. Gunyan, hindi ako magpapasalamat sa iyo. Natakot ka ba? Hindi po. Naisip ko lang, bakit kailangan pang humantong sa ganito? Hindi ka niya dapat ginalaw. Medyo napapagod na ako. Gusto ko na sanang umuwi. Ihahatid kita. Huwag na po. May pasok ka pa. Marami ka pang trabaho. Iniintindi niya ako, pero lagi niya ring inilalayo ang sarili niya. Gunyan, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Bakit gising ka pa? Hinihintay kita. Bakit mo ako hinihintay? May gusto sana akong itanong sa iyo. Ano iyon? Pagod na akong magkunwari. Ang hayaang umalis si Shu Chingshue ay para bigyan siya ng huling dignidad. Dahil kapag lumaki ang gulo, ay hindi ito makabubuti sa reputasyon ng kumpanya. Pero alam ko na ang pagpapasya mong palagpasin ito ay hindi lang dahil doon. Oo.
Dahil iyon sa utang na loob. Gunian, mukhang may mga bagay kang namamalitan. Oh, Ang hayaan siyang umalis ay hindi dahil may nararamdaman pa ako sa kanya, kundi para sa taong nagligtas sa buhay ko noon, isang pagpapakita ng respeto. Pagdating naman kay Xu Qingxue mismo, simula nang ilabas niya ang patalim, sa sandaling iyon, wala na siyang halaga sa akin. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na nagkukunwari ka lang. ano? Gunian, hinding-hindi ka naging isang inosenteng tupa. Kung ganoon, bakit mo pa ako sinasakyan sa pag-arte ko? Dahil sa tingin ko ay nakakaaliw ito. Dahil, ang totoong ikaw, kaysa sa pagpapanggap mo, ay mas kawili-wili. Ngayong alam mo na ang lahat, wala na akong dapat pang ikubli. Bumalik ako para lang makapaghiganti. Alam ko, Lumapit ako sa iyo para gamitin ka lang. alam ko iyan. Maging ang... Ako pa man din ay... Hayaan na nga. Pag-usapan na lang natin ang ibang mga bagay sa susunod. Gunian, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya naman, gusto mo bang subukan na maging tayo na talaga? Hindi lang basta acting, hindi dahil kailangan kitang gamitin, at hindi dahil sa isang plano. Kundi dahil, tumitibok na ang puso ko para sa iyo. Alam kong mahirap paniwalaan, pero pwede mo namang ituloy ang gusto mong gawin. Pwede mo rin akong patuloy na subukan, hamunin, para malaman mo kung karapat-dapat ba akong tumayo sa tabi mo. Isa lang ang hinihiling ko, huwag mo akong itaboy. Seryoso ako. Peyek Xiao? Oo, Mababaw lang ang pasensya ko. Mapagtanim ako ng galit at masama ang ugali ko. ako rin naman, Isa pa, hindi ako marunong magluto. walang problema, ako na ang gagawa niyan. Mapaglaro rin ang isipan ko sa ibang tao. Tamang-tama, magaling ako sa ganyang mga laro. Kung ganoon, subukan natin. Iba rin pala kapag tinanggal ang maskara. Napakagaan sa pakiramdam. Ngayong nagdesisyon na kayong magsama, may ilang mga bagay na gusto ko nang direktang sabihin. Naguluhan tayo sa loob ng maraming taon at ngayong maliwanag na ang lahat. Dapat na nating gawin ang nararapat na gawin. Ni Anian, may utang sa iyong formal na pangako si Yekshao. Ang singsing na ito ay tanda ng aking pagmamahal. At ito naman ang plano para sa muling pagbangon ng pamilya Lin. Sa bagong kumpanya, ikaw na ang mamumuno. Alam kong iniisip mo na masyadong mabilis ang lahat, pero hindi ko na kayang maghintay pa. Gusto ko sa harap ng lahat at sa legal na paraan, na ipaalam na ikaw ang aking fiancé. Hindi ka lang kung sino lang, ikaw ang tanging tagapamahala ng Lin Group. Ni Anian, ang batang ito noon ay naging nalituman. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo na ang nararamdaman niya. Magandang pagkakataon nga ang engagement. Pero hindi lang ito para sa sarili ko. Xu Qingxue. Nay, sabi niyo ay huwag ko siyang tapusin. Sige, bibigyan ko siya ng pagkakataong ito. Napag-isipan mo na ba ito ng maigi? Kapag nagpakasal ka sa akin, marami kang maririnig na hindi magandang usapan. Hindi maganda ang reputasyon ko, nakulong na ako, at isa pa. Ang papakasalan ko ay ikaw, hindi ang iyong nakaraan, hindi ang mga alaalang iyon, o ang sasabihin ng ibang tao. Sasabayan kitang harapin ang lahat. Peyek Xiao. Sa pagkakataong ito, hindi lahat ng ito ay bahagi lang ng plano. Ang engagement party na ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko kay Xu Qingxue at ito rin ang magsisilbing sagot sa akin. Tama ito. Sige.
Sige. Ang ikawalo ng susunod na buwan ay isang magandang petsa. Gaganapin ang engagement party sa ating lumang mansyon po. Huling pagkakataon. Ma, sabi niyo bata pa siya. Hayaan ko siyang mabuhay ng maayos. Sige, gagamitin ko ang imbitasyong ito. Para sa kanya, ito na ang huling pagkakataon. Kung tatanggapin niya o hindi, nasa kanya na iyon. Chuching Shue, tingnan mong mabuti. Kung may natitira ka pang konsensya. O kaya, kahit katiting natakot, kapag nakita mo ito, dapat mong maintindihan na tapos na ang laro. Umalis ka na ng tahimik, baka sakaling may matira pang dignidad sa iyo. Kapatid, sa susunod na buwan, kami ni Yexiao ay mag-engage na sa lumang mansyon. Ipinadala ko na ang imbitasyon sa iyo. Siguradong pamilyar ka sa disenyo nito. Huwag mong kalimutang pumunta. Naisip ko, kung binabantayan man tayo ni Mama mula sa langit, kapag nakita niya ang tagpong ito, siguradong matutuwa siya. Sa pagkakakita sa tagpong ito, tiyak na matutuwa siya. Binigyan na kita ng daan, Chuching Shue, kung pipigilin mo ang iyong sarili o kung hahantong ka sa tuluyang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, ikaw na talaga ang pipili para sa sarili mo. 10 na taon. Ninakaw ko ang mga nakamit mo sa loob ng 10 taon. Nabuhay ako na parang isang magnanakaw na laging nangangamba sa loob ng 10 taon. Engagement? Gusto mo lang magmalaki sa harap ko? Gusto mong personal kong masaksihan ang kaligayahan mo? Nananaginip ka ng gising. Engagement? Kunyan? Gagawin ko na maging trahedya ang kasal mo. Kunyan? Ibalik mo sa akin ang sa akin. Ibalik mo sa akin ang mga gamit ko. Chuching Shue. Paano mo nagawa ito? 10 taon ko iyon. Ano ang karapatan mong bumalik? At ano ang karapatan mong kunin ito? Sa iyo? Ninakaw mo iyan. Isinusuot mo ng 10 taon. At akala mo ba talaga sa iyo na ang bagay na iyan? Ibalik mo sa akin! Ang jade na ito ay ibinigay sa akin ng isang batang lalaki 10 taon na ang nakakaraan. Itinago ko iyon sa sikretong bahagi sa likod ng vault ng mama ko, na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Pagkatapos, noong naospital ang mama ko, at nagmadali kayong mag-ina na lumipat dito, hinalughog ninyo ang lahat. Doon mo iyon ninakaw, di ba? Ang ninakaw mo ay hindi lang basta isang jade, kundi ang lahat ng nararapat sa akin at ang 10 taon ng buhay ko. Ngayong araw, dapat mo nang ibalik sa tunay na may-ari. Ibalik mo na ito sa akin. Sampung taon? Kaya naman pala nagmukha akong tanga dahil niloko mo ako sa loob ng 10 taon. Gamit ang mga ninakaw na gamit at mga kuwentong gawa-gawa, nilinlang mo ang nararamdaman ko. Niloko mo kami tungkol sa agimat ni Pamilyang Pei. Sasabihan ko na ang legal department upang si Chuching Shue ay makatanggap ng kaukulang parusa. Akin iyon! Nitong mga nakaraang taon, sobra mo ba akong kinamumuhian? Noong una, puro hinanakit lang. Nagtampo ako sa'yo dahil maling tao ang pinagkatiwalaan mo. Hanggang sa kalaunan, mas kinamuhian ko ang sarili kong kawalan ng lakas. Dahil hindi ko nagawang bitawan ang lahat. Pati na ang pagkakahumaling ko sa iyo. Ni Anian, Nabulag ka lang ng isang planadong kasinungalingan at maging ang panahon mo ay ninakaw rin, katulad sa akin.
Nalinlang ka lang ng isang maingat na planadong kasinungalingan, nabulag ka lang, at ang oras mo ay nanakaw rin. Kaya, patas na tayo ngayon. Ang nangyari ay nangyari na. Ang mahalaga ay lumabas na ang katotohanan. Malaya na tayong dalawa. Mula sa pagiging tagapagligtas ni President Pei na isang napakabigat na responsibilidad, mula sa obsesyon ni Pamilya Lin sa paghihiganti, malaya na tayong lahat. Ano na ang mga balak mo? Dahil sa mga plano mo, panatag na talaga ako. Pero Pei Xiao, ang buhay ko, tila palagi na lang para sa ibang tao. Gusto kong subukang mamuhay para sa sarili ko kahit minsan lang. Titingnan ko ang mundo sa labas at mag-aaral ng mga bagay na gusto ko talaga. Dapat ay matagal mo na iyong ginawa. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng kumpanya, ako na ang bahalang mamahala. Salamat. Salamat dahil hindi mo ako pinigilan. Salamat sa pag-intindi sa akin. At salamat dahil kahit alam mo nang hindi maganda ang katotohanan, pinili mo pa ring manatili dito para bigyan ako ng pagkakataon na pag-isipang muli ang ating relasyon sa isa't isa. Hey, classmate. Ang laki ng balita na mag-aaral ka sa ibang bansa. Bakit hindi ka man lang nagpasabi sa pamilya? Eto na nga, nagsasabi na po, di ba? Ayan, ito ang acceptance letter. Kakuha ko lang yan. Aba? Sa business school, 3 taon. Ayos ah. Gunyan, malaki pala ang pangarap mo. Siyempre naman. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong maging fiancé mo lang. Kailangan ko ring linangin ang sarili ko para magningning ako sa sariling pagsisikap. Halika, ibibigay ko to sa'yo. Kainin mo habang nasa biyahe. Ano to? Sinusuhulan mo ba ako? Hinding-hindi ko gagawin yon. Baon mo lang ito para sa mga emergency. Nag-aalala lang kasi ako na. Pagpunta mo sa ibang bansa, wala kang matamis na mapapapak doon. Pei Xiao. Mag-aaral ako sa labas. Para lang makita kung ano ang nasa labas ng mundo natin. Alam ko. Hi? LDR lang naman to, di ba? Dahil moderno na ang teknolohiya ngayon, wag na nating gawin itong parang katapusan na ng lahat. Lumipad ka sa abot ng iyong makakaya, magiging busy rin naman ako dito. Ang kumpanya natin, ako na ang bahalang magpatakbo nito. Mag-focus ka lang sa pagiging honor student, at saka, isipin mo rin ako. Tigilan mo ako. Hindi ka ba natatakot na baka makatagpo ako ng mas gwapong upperclassman? May tiwala naman ako sa sarili ko pagdating diyan. At isa pa, hindi ba't pwede akong mag-apply ng family visit visa? Kapag ang isang estudyante ay pagod na, kailangan ng makakain, o sadyang gustong makita ang boyfriend niya, kahit kailan, pwede akong sumulpot agad. Sino ang girlfriend mo? Diba mayroon lang tayong 3 taong kasunduan? O, sino kaya ang nagpalit ng nickname sa WeChat kahapon na ang sabi ay, ang munting misis ni President Pei? Kailangan ko pa ba itong i-screenshot? Matalino ka rin pala. Pero, busy ako sa pag-aaral. Hindi kita pwedeng i-video call araw-araw. Busy din naman ako, kasi kailangang patakbuhin ang kumpanya para sa iyo, tsaka mag-ipon para sa plane ticket. Pero kapag gusto mo akong makita, sisiguraduhin kong naroon ako kung nasaan ka. O siya, aalis na ako. Sige, Markahan muna natin ito para hindi makalimot si President Pei kahit marami siyang ginagawa. Paalam na. Mamiss mo ako ha. Tatlong taon lang iyan. Mas tatamis ang pagkikita nating muli. Gunian? Ang ikalawang yugto ng ating kwento ay magsisimula pa lang.